naman po mga kabayan. Muli na naman pong nasupalpal itong si NTC Commissioner Corduba ni Representative Rodante Marcoleta dahil ito sa pula nitong aksyon sa napakabagal at mahal ng telco sa Pilipinas. Panoorin natin mga kabayan ang mga mainit na mga detalye sa video ito. Commissioner Cordoba, doon po sa Section 4 kasi nung batas na naturan, 1725, sinasabi po roon ang Declaration of National Policy. Halimbawa po sa Section 4A, ang sinasabi po, a fundamental objective of government is to develop and maintain a viable, efficient, reliable, and universal telecommunication infrastructure using the best available and affordable technologies as a vital tool to nation building and development. Tama po ba yun, Commissioner Cordoba? Tama po, Your Honor. Pwede po ba nating sagutin ng may katapatan kung ito pong Section 4A ay ganap na pong nagampanan ng NTC? Actually, Your Honor, marami po tayong kailangan gawin, Your Honors. Sa makatwid, hindi po pa talagang ganap na nagampanan ito. Opo, marami pa pong improvement na kailangan pong gawin, Your Honors. Kung halimbawa po, 10 ang gagawin ninyo, ilan na po ang nagawa ninyo insofar as Section 4A is concerned? Actually po, Your Honors, ano po kasi, the list will never end po, ano? Kaya po dagdag po ng dagdag ang kailangan namin gawin. So tuloy-tuloy lang po naman kami. Like ngayon po, ang una po namin napansin is that ang naging problema po, kunwari po sa pag-roll out, ay ito pong nahihirapan po sa mga local government units. Kaya po nagtutulungan po kami with other government agencies para po matulungan sila na makakuha po ng mga permit at makapagtayo Ang gusto ng po mga kailangan na infrastructure. ilarawan, Commissioner, ay nasaan na tayo kung ang pag-uusapan ay itong Section 4A. Sapagkat ang pinag-uusapan po rito, viable, efficient, reliable, and universal telecommunication infrastructure. Saan tayo? In a scale of 10, saan po tayo? Siguro po, Your Honor, mga sa mga 60 to 70% po tayo, Your Honor. Masyado naman natang optimistic yun, Mr. Commissioner, para ka namang nagbibiro. Palagi ko nasa 2 ka lang. Alam po ba ninyo, Commissioner, itong buong Section 4, doon sa mga sub-paragraphs, 4 na beses pong binanggit yung salitang affordable rates. Binanggit po yun sa Section 4A, binanggit din sa Section 4B, sa Section D, binanggit nga yung reasonable, at sa Section F, binanggit na naman yung affordable rates. Ang ibig sabihin po nito, kahit ano pong sabihin natin, hindi tayo makaiiwas sa pananagutan na sa kanyang kabuuan, dapat ang serbisyo pong may pamigay natin sa ating mga mamamayan ay talagang abot kayang rates po ng telecom services. Tama po, Commissioner? Yes, Your Honor. Sa ngayon po kasi, kagaya po ng pagtatapat na rin ninyo, hindi po tayo gaanong nakalalayo dun sa napakalaking gawain na dapat sana ay naibaba na natin ang rates ng telecom. Halimbawa nga po, yung sinasabi nila, sa Asia po ay tayo pa rin ang lumilitaw na pinakamataas. $1.42 kung ikukumpara po sa Vietnam, 57 cents. At meron po ako nabasa, Mr. Commissioner, na isang latalain na kung ikukumpara natin sa India, parang ang 1 gigabyte po sa India is 0.09 cents, US cent. Sa makatwid, talagang napakalayo po natin kung pag-uusapan ay yung tinatawag na affordable rates na pwede nating ibigay. Alam ko po na maraming problema. Pero dahil kayo ang sinasabi naman ng batas na kayo ang primary administrator
nitong batas na ito, hindi po tayo makaiiwas na gampanan natin ito, Mr. Commissioner. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. Actually, kaya nga po, Your Honor, matagal na po rin namin binabanggit, paulit-ulit po, na sa ibang bansa po kasi, ang ginagawa po ng gobyerno, it's a trend, nandyan po, sinabit po namin sa inyo ang listahan, ay ang ginagawa po ng gobyerno ay sila po ang nagtatayo ng capital expenditure. Narinig ko Na po, binanggit, Commissioner, narinig ko po yun. Kasi opo, sa RA 7925, dinidistinggi naman kasi sa Section 4E na ang talagang public telecommunication services shall be provided by the private sector. Hindi yes, po yes, Your Honor. Gusto Opo. po pa ninyong ipatanggal ito. Para sa ganun, wala na po kayong may dadahilan. Actually, Your Honor, hindi naman po. Ang provider pa rin po ay ang private sector, pero ang ginagawa po kasi ng ibang bansa ay gumagastos po ang gobyerno para po makarating sa kanila po mga consumers. You mentioned Vietnam, Your Honors. Actually, there are 2 telecoms in Vietnam and both are owned by the government po. Kaya po sa madalit salita, gobyerno po ang nagro-roll out ng telecom infrastructure po sa Vietnam. Ganun po talaga yon. Nagkataon na ang batas natin kasi pinamahala sa private sector pero hindi naman nangangahulugan na hindi tutulong ang ating pamahalaan, hindi po ba? Opo. Actually, Your Honors, nung time pa nga po ni President Arroyo noong year 2005-2006, ay yun na nga po sana ang sinisimula natin yung po National Broadband Network. Kung sinimulan po yun noong 2006-2007 ay isa po sana tayo sa nanguna sa paglagay ng national backbone at yung po mga telcos ay maglilist na lang po from the government. But since that time po ay wala na pong action on the part of government na gawin yun except po nitong time na po ni President Duterte na sinimula na po ng DICT ito pong national broadband backbone na kanila pong sinisimula na pong gawin. So Pero, since 2008, 2009 hanggang ngayon po, time ni President Duterte, ngayon lang po sinimulan. Kayo po ang principal administrator ng Republic Act 7925. At bilang administrator po, narito po yung ilan sa dapat ninyong gawin. Kasi sinasabi ninyo na parang ang gobyerno ay parang nauhuli sa pagtulong. Kayo po ang kasangkapan, kayo po yung nire-represent dito ng gobyerno. As principal administrator, nakalagay po sa batas, ito po, Section 5A, adopt an administrative process which would facilitate the entry of qualified service providers and adopt a pricing policy which would generate sufficient returns to encourage them to provide basic telecommunication services in unserved and underserved areas. Ano na po yung ginawa ninyong mga proyekto at mga hakbang para matupad po yung Section 5A? Actually po, ang pinakahuli po namin nagawa is nagpa-bid po kami ng third telco, Your Honor. Kaya po nakapasok po itong dito. At saka po ngayon, sa totoo po, marami na pong value-added service providers ng internet. Actually po, nandyan na rin po si Converge. So, marami pong pumapasok. Actually, Your Honors, ang nagiging aming problema lang is pag nakikita po nila ang 60-40 na requirement na ang magpapasok po ng pera ay ang foreign, pero 40% lang ang kanilang ownership, ay napakarami na pong umatras nung mabasa po nila yon. Kaya nga po... Kailan po ba naging batas ang RA 7925, Commissioner Cordoba? 1996 po, Your Honor. I think 1995, 1996. Bakit ngayon lang kayo nagkukumahog? 1996 pa pala yon. Pero itong objectives na ito na binabanggit sa batas, dapat sana nagawa na ninyo sa lalong madaling panahon, hindi ba? Actually, Your Honors, matagal na po namin sinisimulan yan. Kaya lang po ay, kunwari po, yung pong tanggalin ang 60-40 requirement ay nagtatagal po. Hindi pa po yun bibigay. Kasi meron pong kaparis po nung nakaraang kongreso, halos matapos na po yun pero hindi po natapos. Madali lang naman po kasing gawin yun dahil ang sabi po kasi sa Constitution, public utility ang dapat 60-40, but ang nag-describe naman po or naggawa po ng definition ng public utility is a Republic Act, which is a Commonwealth Act po, yung Public Service Act.
So Commissioner, kung i-amenda po yun, marami pong papasok sa atin na foreign investors po agad. Commissioner Cordoba, kung papalarin ka, kasi yung bill namin dito, nabasa na on third reading, nasa Senado na yata yun. Opo. Ito yung maaring pagpapalit ng definition ng Yes, correct po. service. Ngayon, maghintay ka kung sakasakaling magkaroon ng katuparan yon. Yun Pero- nga po, sana nga po. Dito pa lang sa binabanggit ko, maski wala yon kasi sinasabi rito, adopt an administrative process. Ibig sabihin, miski sa opisina mo, pwede mong gawin yon. Lalong-lalo na kung makikipagtulungan sa'yo ang Philippine Competition Commission. Wala namang magbabawal sa'yo na makipag-coordinate ka. Para sa ganon, kapag ka nagkaroon ng isang mabuting competition, mapapababa mo ang rates ng ating telco services, hindi ba? Opo, opo. Actually, yan nga po ang ginawa namin dito sa third telco bidding. Katulong po namin ang PCC. Pero sa ngayon lang yon. Ibig sabihin, 1996 pa yon. Mukhang masyadong natagalan bago kayo nag-react kasi. Ito pa, ang sinasabi rito sa paragraph B, ensure quality, safety, reliability, security, compatibility, and interoperability of telecom facilities. Kung pag-uusapan po ito, itong hakbang na ito, hanggang saan na ang nagampanan ninyo para panagutan ninyo ito? Actually po, Your Honors, lahat naman po ng ating telecommunications ngayon ay interoperable with each other. Meron po silang interconnection agreement with each other, ang bawat po telco. Paano yung quality? Paano yung safety? Paano yung reliability at saka security? Hindi naman yung tinitingnan yon? Of course po, tinitignan po namin. Yung pong reliability, kapares nga. Kung namin, kaya kasi nananati ang problemang ito, masyadong maliwanag itong nakalagay sa batas dito. Sabihin nyo sa amin kung aling salita rito sa batas na ito o saknong sa batas na ito ang maaaring makatulong sa inyo, tanggalin namin. O kung gusto mo, kinisin namin para gumaan ang problema ninyo. Kasi sa nakikita nga natin, kahit magkwentuhan tayo rito na maghapon, ganun din ang mangyayari. Mataas pa rin ang ating serbisyo, mabagal naman yung connectivity. Nandito pa po, ano? Letter C, mandate a fair and reasonable interconnection of facilities of authorized public network operators. Yes. Para sa kanon, sabi niya, ang interconnection at a reasonable and fair level of charges. Pagkatapos, to basic telecom services available at affordable rates to the public. Palagi dito napupunta kasi commissioner. So ang tanong na naman, palagi ang tanong, gaano na ang ginawa ninyo para ang NTC panagutan ang particular na provision na ito dahil ito isa sa responsibilidad ng NTC. Yan po, Your Honors. As of now po ay zero na po ang interconnection rate ng telco sa isa't isa. Wala na pong bayad. Anong ibig sabihin po nung zero ang interconnection Opo. rate? Dati po kasi, kunwari po, tumawid po si Globe, ay tumawag sa linya ni Smart, magbabayad po si Globe. Hindi na kami nagbabayad. Halimbawa, Globe po yung hawak ko. Tinawagan ko si Chair Alvarado. Smart po yung ano. Hindi na po ako magbabayad? Ng interconnection charge po. Wala na po interconnection charge, Your Honor. Kailan Kaya po, pagkata ko po, napakarami ko pong binabayaran tungkol sa ipakikita ko po sa inyo ang aking bill. Wala pong ganun na hindi binabayaran. Your Honor, ang Kaya- interconnection charge po is zero na po ngayon. Kaya nga napilitan po kami bumili. Imbes na Globe lang po, kailangan meron ka pa rin Smart para kung tatawagan mo Smart, hindi ka na magbabayad. Ganun po ang pinaka-problema rito eh. Actually po, meron na pong promo ngayon, Your Honor, na tatawid ko po from Globe to Smart na unlimited na rin po ang tawag. Dahil nga po, zero na po ang interconnection Ganito kasi, charge. kayo po ang principal administrator. Pagka kayo po ang principal administrator, pwede nyo silang utusan. Gumawa po kayo ng order. Kanina po binabanggit kayo na may ginawa yatang order ang DPWH na binan yung fiber optics. Nakikiusap kayo, nagre-request kayo. Hindi po ganon. Kailangan po panagutan ninyo. Kayo po ang principal administrator. Kausapin ninyo yung DPWH o sino man sapagkat pananagutan nyo ito. Huwag kayong makiusap. Authority po ninyo yon, kapangyarihan po ninyo, nakasulat po yun sa batas.
kinakailangan bago gumawa ng ganun ang DPWH, makipag-coordinate sa inyo sapagkat ang impact ng kanyang kautusan maaaring magkaroon ng negative na effect. Kagaya Yun nga po, Your Honor. Kaya nga po kami sumulat sa kanila. maging vigilant ka. Kinakailangan maging seryoso ka. Hindi yung bakit ka makikiusap, katungkulan mo yan. At katulad dito, ito, huli na. Isa sa tungkulin mo para panagutan mo ang pagiging principal administrator, protect consumers against misuse of telecom entities' monopoly or quasi-monopolistic powers by but not limited to investigation of complaints and exacting compliance with services standards from such entity. Karapatan niyong mag-investigate. Halimbawa po, merong nag-complain. Katulad ko halimbawa, gagamitin ko na yung sarili ko, Mr. Commissioner. Ako po yung nag-apply ng ng internet connection sa Globe. Ang hindi ko po maintindihan, 30 Mbps ba yun, Chair Mike? 30. 4 na buwan po, ang hinintay ko bago nila ma-connect. Ito po ba yan, Ito po ba tama, Commissioner? Actually, dapat po mabilis po yun, Your Honors. Honorable Dapat po ay- Cordova, before you answer, Congressman Cordova, your last question. Go ahead, Congressman, Commissioner Chairman Cordova. Defensor, Yes. maaari ko po bang bigyan ng 10 minuto ko si Congressman Marcoleta? I apologize, Chairman Alvarado, because based on our last hearings on PhilHealth, the agreement would be to solely dedicate the 20 minutes time. But anyway, kaunti lang naman tayo. We can do the second round. But Sige po. At yeah. kung maaari po sa aking pagtatanong, yung hindi matatanong ni Kong Marcoleta, itanong ko na lang Kong Marcoleta. Yes. Anyway, 20 minutes naman po yan. Yung 10 minutes pwede nyo kunin. Go ahead, Commissioner Cordova. Dapat po mabilis po yun, Your Honor, kung kailan po ba kayo nag-apply, na ikabit na po ba or hindi pa po? Kasi po we can act on it right away po kung meron kayong problema pa. Kasi naghintay po ako ng halos 4 na buwan. Yan naman po yung nasa record. At gabi po yata, merong ikinabit pero may kulang pa pong mga ibang instrumento. Opo. Kaya hindi pa rin magamit. Baka 3, 4 na araw pa raw po yata. Ang tinatanong ko, wag na po ako sapagkat member ako ng Congress. Paano po yung ordinaryong tao na gustong makapagkabit? Yun ang sinasabi ko, kayo po ay principal administrator. Ikakabit lang po, nahiling, nag-apply po ng 30 Mbps. Abutin po ba ng siyam-siyam? Tama po ba yun? Actually, Your Honor, mali po yun. Kung basta po makatanggap kami ng ganong reklamo, ay ina-actionan po agad namin, Your Honors. Marami po kaming mga ganyan na nangyayari. So we act on it right away at tinutulungan po namin yun pong mga consumers. Inaasahan ko po na i-imbestigahan po ninyo yun, Commissioner. Yes, Your Honors. Yung pong sa inyo ay amin pong i-check din po. Yung po kasing, isa na lang, pwede ba? Isa na I lang. apologize, Honorable Marcoleta. Anyway, konti lang po tayo. One round. Isa na lang ito. Commissioner, kasi makikita mo naman sa kalsada natin, tinanong na kanina ni Commissioner Barsaga, ano-ano po ba yung mga Congressman Barsaga. Yung mga wag na po natin sabihin kung anong kulay, kung berde kayo, kung puti, pero yung pong mga nakasabit sa mga poste ng Meralco na parang pansit-pansitan, napakapangit po ng kalsada eh. Tatawirin po ninyo yung Eastwood City. Napakaganda po ng ng skyline. Pero tingnan po ninyo yung bandang itaas noon. Sasabog po sa galit ang dibdib mo sapagkat bakit hindi po ninyo ayusin yung pagkakakabit-kabit ng nung klaseng mga kuryente doon. Napakapangit po sa environment, Mr. Commissioner. Yes, Your Honor. We will look into that, Your Honor. And actionan po namin. Salamat you. po. At ako ay tinitingnan ng masakit ng chairman po. Salamat po. At siya na nga po mga kabayan. Ano naman ang masasabi mo sa isyong ito? Mag-comment lamang po. Maraming salamat!